Kabanata 2511. May isang bundok na hindi kalayuan sa Enchanted Peak, na tinakpan ng lilang ambon at napuno ng maraming ulap. Si Adrian, na nagmumuni-muni sa loob ng pavilion sa tuktok ng bundok, ay biglang binuksan ang kanyang mga mata. Tumingala si Adrian sa kalangitan kung saan ang hangin at ulap ay lumulubog, at sa kalaunan ay inayos ang kanyang tingin sa Enchanted Peak. Ang maliit na batang iyon ay sumulong muli sa loob lamang ng ilang araw, medyo nagulat si Adrian. Nang tanggapin niya si Severin bilang kanyang alagad, nalaman niya mula kay Reynold na si Severin ay umabot lamang sa 6 na Paragon sa loob ng sekta ng Grundy Uno kamakailan. Kahit na ang espiritual na enerhiya sa loob ng langit ng Yungib ay mas napakarami kaysa sa labas at ang teorya ng langit at lupa ay mas malinaw, si Severin ay lumipat lamang ng ilang araw na ang nakalilipas, at nagkaroon na siya na nakapag-advanced muli. Labis na nagulat si Adrian. Bulalas niya, tunay na pinapabore niya ang walang kamatayang kapalaran. Malalim ang kanyang mga pagpapala. Marahil ay may pagkakataon akong umakyat sa kawalang kamatayan bago maubos ang aking buhay. Ilang araw na siyang narito at hindi dinala ang kanyang asawa at mga anak na bisitahin ako. Tinatrato niya ako tulad ng isang tagalabas bulong niya. Hinaplos ang kanyang balbas at kumuha ng token ng komunikasyon upang makipag-ugnay kay Severin. Samantala, si Severin, na nasa silid ng pagsasanay sa Enchanted Peak, ay napanood habang ang kanyang hininga ay naging hangin at ang kanyang paghinga ay bumaling na parang kulog, tinusok ang portal, ang kanyang mukha ay puno ng kaguluhan. Sinuri niya ang kanyang katawan gamit ang espiritual na kamalayan, at nakita niya ang walang hanggan na sentro ng enerhiya na nakasisilaw na may nakasisilaw na gintong ilaw. Si Severin ay ikinuyom ang kanyang mga kamao at hamampos ng pasulong, na nagdulot ng isang kulog na pagsabog. Ang surge ng dugo at enerhiya ay nagmadali mula sa kanyang katawan at pinunit ang portal sa harap niya. Natuwa si Severin nang maramdaman niya ang hindi maintindihan at malalim na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Nadama niya na kung makatagpo siya muli kina Drake at Gresham, hindi lamang siya maaaring lumaban kundi kahit patayin ang mga prodigy na ito sa loob ng 100 galaw. Matapos ang pag-obserbo ng ilang sandali, inalis ni Severin ang kanyang tingin at tumayo. Tulad ng pagtayo niya, ang token ng komunikasyon na nakabitin mula sa kanyang baywang ay nag-vibrate. Siya ay dumaan sa token sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kamalayan at hindi niya maiwasang ngumiti nang marinig niya ang mensahe mula kay Adrian. Abala ako sa pag-aayos o paglilinang mula nang narito ako at wala akong oras upang dalhin sina Dayan at ang iba pa upang bisitahin si Adrian. Dahil nakipag-ugnayan sa kanya si Adrian, hindi pwedeng hindi ito papansinin ni Severin. Bumangon siya kaagad at naglakad palabas ng silid ng pagsasanay, nagbabalak na dalhin ang kanyang mga asawa at anak upang matugunan si Adrian at magtanong tungkol sa ilang mga pagdududa sa kanyang paglilinang. Habang papasok siya sa looban, ang malinaw na tinig ni Dayan ay lumabas. Binabati kita muli sa iyong pagsulong, Severin. Si Dayan, na nakaupo sa patio na umiinom ng tsaa, ay ngumiti nang makita niya si Severin na lumabas mula sa pag-iisa. Sa tabi niya, tumingin din sina Gilda, Sheila, at Sofia. Bagaman alam nila ang talento ni Severin, ang pagsulong na ito ay labis na nakagulat sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ilang araw lamang ito mula noong huling pagsulong ni Severin sa 6 na Paragon. Sa kabilang panig ng patio, si Celine, na naglalaro sa paligid, ay tumakbo ng labis nang makita niyang lumabas si Severin. "Tay, kamangha-mangha ka, sumulong ka ulit." Binuksan ng maliit na si Celine ang kanyang mga braso at tumalon sa leeg ni Severin, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Si Severin ay sumabog sa pagtawa sa kanyang mga salita. Napansin niya na ang paglilinang ni Celine ay napabuti din ng malaki kumpara sa ilang araw na ang nakakaraan. Ngayon, hindi siya malayo sa pag-abot sa antas ng 5 Supreme Saint. Kinurot niya ang pisngi ni Celine at pinuri ng may pagmamahal, nakapagtataka rin si Celine. Sa palagay ko ay makapag-advance ka sa antas ng 5 Supreme Saint nang wala sa oras, katulad ng nakuha ng iyong ina. Si Celine ay napuno ng tunay na kaligayahan ng purihin ng kanyang ama. Ngumiti si Dayan at sinabing, "Sige, pareho kayong mga monsters." Nagsusumikap kami upang maglinang, at ngayon kahit na si Celine ay nakakakuha.
Bagaman nagrereklamo siya, may ngiti sa mukha ni Diane, lalo na nang tiningnan niya si Celine, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamahal. Ngumiti si Severin dahil hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ang talento ni Celine ay talagang mas mahusay kaysa sa kanyang mga asawa. Bumalik noong siya ay sumulong lamang sa Supreme Saint at naaktibo ang Celestial Body, nakagulat ito kay Oscar, na personal na kinuha si Celine bilang kanyang alagad. Matapos ang ilang buwan na gabay, ang talento ni Celine ay nagsimulang magningning ng paunti-unti, nakahawig ng kanyang hitsura noong siya ay nasa antas ng Supreme Saint. Matapos ang pag-uusap sa kanyang pamilya, ipinahayag ni Severin ang kanyang hangarin na dalhin ang lahat na bisitahin si Adrian. Sa pag-alam na bibisitahin nila ang master ni Severin, isang kalahating immortal, si Diane at ang iba pa ay kinakabahan. Huwag kayong mag-alala. Napakabait ni Master. Tiniyak sila ni Severin. Pagkatapos nito, tumalon siya sa hangin, at ang umuusbong na espiritual na kapangyarihan ay nagtaas ng mga ulap sa isang lumilipad na bangka upang dalhin ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay nakarating sa isang matataas na bundok na tinakpan ng lilang ambon at napuno ng mga ulap. Dahan-daang inayos ni Severin ang bangka sa Peak Plaza. Pagkatapos ay binuksan ang nagtatanggol na pormasyon na may isang token at dumiretso. Tumayo siya at kumaway ng marahan ang kanyang kamay, ang kapaligiran sa patio ay nagbago ng malaki. Hindi mabilang na buhangin at bato na nakipagtagpo sa harap niya, na bumubuo ng isang talahanayan ng bato at upuan. Matapos gawin ito, nakipag-usap si Adrian kay Severin sa pamamagitan ng banal na pandama. Halika! Sa pagsunod sa gabay ni Adrian, pinangunahan ni Severin ang kanyang pamilya at lumakad sa patio. Yumuko siya at sinabing, "Magandang makita ka, Master." Si Adrian, na nakaupo sa isang bato, ay tumanggaw ng basta-basta at ngumiti. "Umupo ka." Dahan-daang hinawakan ni Adrian ang hangin, at isang palayok ng mainit na tsaa ang lumipad mula sa mga bitek sa portal kaagad, lumulutang sa harap ng dalawa. Ang steaming tea, na puno ng mayamang enerhiya ng espiritual ay napuno ang mga tasa sa talahanayan ng bato. Magandang trabaho. Sumulong ka ulit sa loob lamang ng ilang araw. Matapos itulak ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Severin, si Adrian ay sumulyap ng basta-basta at pagkatapos ay ngumiti. Ngunit hindi ka dapat maging masaya. Kailangan mong palakasin ang iyong pundasyon. Kung hindi, magdurusa ka ng labis kapag sumulong sa Supreme Paragon sa hinaharap. Oo, naiintindihan ko, Master. Tumanggo si Severin sa kasunduan. Pagkatapos nito, itinaas ni Adrian ang kanyang ulo at tiningnan si Diane at ang iba pa. Sa ilalim ng solemna ng tingin ni Adrian, nadama nila na parang sinusuri sila ng langit at lupa, na nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Bumalik sila sa kanilang katinuan makalipas ang ilang sandali. Mabilis si Diane at ang iba pa. Si Celine ay ginagaya din ang mga aksyon ng kanyang mga magulang, yumuko at nagsaludo. Magandang makita ka, Master. Tumawa si Adrian nang makita niya ang cute na hitsura ni Celine. Pinalakpak niya ang kanyang mga kamay at kinuha ang isang pulse heiress na naglalabas ng rosy light mula sa kanyang storage ring at sinabing, ang item na ito ay gawa sa millennium na kulay na glaze at star iron. Ito ay isang bihirang higit na mahusay na espiritual na kayamanan. Ibibigay ko ito sa iyo. Isang higit na kalidad na espiritual na kayamanan. Si Celine ay hindi na ignorante sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Alam niya ang kahalagahan ng higit na kalidad na espiritual na kayamanan. Nang malaman kung ano ang pulse heiress na kinuha ni Adrian, labis siyang nasisiyahan at yumuko sa pasasalamat. Salamat, Master, napakabait mo, maligaya niyang sabi. Mainit na ngumiti si Adrian. Para sa isang nakatatandang tulad niya na nabuhay ng libu-libong taon, ang buhay ay alinman na ginugol sa pag-iisa na paglilinang o pag-iisip tungkol sa kung paano umakyat sa kawalang kamatayan. Ang kanyang mga araw ay labis na nakakainis. Ngayon, kasama si Celine, nakaramdam siya ng mas maligaya at mas kaaya-aya. Pagkatapos ay kinuha niya ang 2 bote ng alchemical na tableta mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kay Diane at sa iba pa at sinabing, "Yamang lahat kayo ay asawa ni Severin, hindi ko mapapaborin ang isa pa. Narito ang regalo. Ito ang mga moonlight pills. Ginawa sila mula sa lunar na hamog at 10,000 taong halamang gamot.
Ayon sa pag-uuli sa sagradong lupain ng Grundy 1, ang isang antas ng 5 Supreme Saint ay maaari lamang maging panloob na mga alagad. Hindi man lang mapapansin ni Adrian ang mga tunay na alagad. Salamat kay Severin, si Diane at ang iba pa ay maaaring tumayo sa harap niya. Nang malaman ang kahalagahan ng mga tableta na Moonlight Pills, sinenyasan ni Severin si Diane at ang iba pa na tanggapin ang mga ito. Kasabay nito, pinasalamatan niya si Adrian at sinabi, "Salamat sa iyong kabutihang loob, guro." Maraming mga malugod na regalo, kabilang ang mga espiritual na kayamanan at tableta, na mas mahusay kaysa noong siya ay nasa sekta ng Grundy 1. Napangiti si Adrian ng mahina. Matapos ang paghigop ng mainit na tsaa sa kanyang kamay, sinabi niya, "Naabot mo na ngayon ang antas ng 7 Paragon. Sa ibang mga sekta, maaari ka ring maging isang saint man. Ngunit ngayon na ikaw ay naging aking alagad, natatakot ako na ang posisyon ng Grundy 1 saint man ay hindi maaabot sa iyo." Si Severin ay nakinig ng mabuti at sumagot, "Huwag kang mag-alala tungkol dito." Hindi niya pinahahalagahan ang gayong parangal. Sa suporta ni Adrian, halos magagawa niya ang anumang bagay sa sagradong lupain. Maging si Amethyst ay kailangang tawagan siyang Uncle Master ng magalang. Paano maihahambing ang posisyon ng Saint Man? Tumawa si Adrian ng buong puso nang makita niya ang kalmado at hindi mapagpanggap na pag-uugali ni Severin, at mas pinaniniwalaan pa niya siya. Ang mga pinapabore ng walang kamatayang kapalaran, sa mga tuntunin ng talento at pag-uugali, ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong prodigy. Pinagsasama ang eksena mula sa Enchanted Peak ilang araw na ang nakakaraan at ang antas ni Severin na 7 Paragon Aura, tinanong ni Adrian, "Matagumpay mo bang nilinang ang banal na kasulatan?" Ipinaliwanag ni Severin ang tungkol sa kanyang paglilinang ng enerhiya ng Dharma. Nang malaman na matagumpay na nilinang ni Severin ang Dharma energy sa loob lamang ng ilang araw, nagulat si Adrian at nagtaka sa kanyang nakamit. Ang Dharma energy ay isang diskarteng antas ng banal na antas. Kahit na ginugol ko ang ilang buwan, na nauunawaan ito sa nakaraan. Matagumpay mong nilinang ito sa loob lamang ng ilang araw. Tunay kang isang halimaw. Matapos sabihin ito, si Adrian sa loob ay nagbuntong hininga, na nakaramdam ng inggit. Matapos ang isang sandali ng pagmumuni-muni, nagpatuloy si Adrian. "Narinig ko mula kay Rinold na hindi ka lamang marunong sa alchemy, ngunit mayroon ka ring ilang mga nagawa sa swordsmanship." Tumango si Severin at sinabing, "Oo, totoo. Nang umalis ako sa sekta ng Grundy 1, na-promote lang ako sa isang ikapitong baitang na alchemist, at bahagya akong nahumaling sa swordsmanship." Tumango si Adrian. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, "Kahit na naabot ko na ngayon ang kaharian ng kalahating hakbang na immortalidad, ang aking pag-unawa sa alchemy ay hindi malalim. Hindi kita matuturuan sa aspeto na iyon." Bagaman si Adrian ang nakatatanda ng sagradong lupain ng Grundy 1, hindi siya kilala sa kanyang mga kasanayan sa alchemy. Hindi siya makapagbigay ng maraming tulong kay Severin sa mga tuntunin ng alchemy. Gayunpaman, kahit na wala siyang malalim na pag-unawa sa alchemy, narito si Heath, isang ika-9 na grade na alchemist. Kaya, hindi nag-aalala si Adrian tungkol doon. Binago niya ang paksa at sinabi, "Ngunit tungkol sa swordsmanship, ang tagapagtatag ng Grundy 1 na sagradong lupain, si David Skoll ay nag-iwan ng isang tablet swordsmanship stone. Naiwan ito ni David nang umakyat siya sa kawalang kamatayan. Kung maaari kang makapagmana ng sword wheel mula rito, maaaring makinabang ito sa iyong swordsmanship." David Skoll. Medyo nagulat si Severin nang marinig ito. Sa pagkakaalam niya, si David ay isang kilalang sword grandmaster mula sa 80,000 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang swordsmanship ay napakahusay at pambihira. Kung maiintindihan ni Severin ang anuman dito, marahil ay maaaring isulong nito ang kanyang swordsmanship. Naging interesado kaagad si Severin. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at tinanong, "Maaari ko bang malaman kung saan matatagpuan ang tablet stone swordsmanship, Master?" "Haha, sobrang interesado mo," buong tawa ni Adrian. Ang tablet ng swordsmanship stone ay matatagpuan sa loob ng pangalawang bundok, at maaari kang pumunta doon anumang oras. Sa loob ng libu-libong taon, kakaunti ang mga tao na naintindihan ang tablet ng sword wheel mula sa tablet stone ng legacy ni David.
Siyempre, si Adrian ay may higit na tiwala sa kay Severin kumpara sa iba. Hindi bababa na si Severin ay napabora ng walang kamatayang kapalaran, na nagpapatunay na ang kanyang talento at pag-uugali ay natitira. Matapos kumuha ng isang paghigop ng tsaa, tinanong ni Adrian si Severin ng mahinahon. Ngayon na naabot mo na ang antas ng 7 Paragon, isaalang-alang mo ba kung aling landas ang gagawin mo sa hinaharap? Nilalayon mo bang umakyat sa immortalidad, o plano mo bang gumawa ng iyong sariling landas? Upang mag-advance sa Royal Paragon, dapat maunawaan ng isang cultivator ng Paragon ang katotohanan ng martial arts at pinuhin ito sa loob ng kanilang sarili. Si Severin ay malapit na sa Royal Paragon, kaya tinanong ni Adrian ang tanong na ito. Ang katotohanan ng martial arts ay magkakaiba, mula sa swordsmanship hanggang alchemy at maging ang sining ng 5 elemento. Pagkatapos ng lahat, maraming mga paraan upang umakyat sa kawalang kamatayan. Gayunpaman, kung ang pundasyon ay hindi matatag sa antas ng Royal Paragon, magiging napakahirap na umakyat sa kawalang kamatayan sa hinaharap. Pinag-isipan ni Severin ang tanong ni Adrian. Ang mga Paragon ay nagtatayo ng mga tulay sa pagitan ng langit at lupa, na sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa, na nauunawaan ang totoong kahulugan ng martial arts, at pagpino sa loob. Nauunawaan ng Royal Paragons ang katotohanan ng martial arts at gumawa ng kanilang sariling mga landas. Bagaman ang tunay na kakanyahan ni Severin sa kanyang katawan, na magpapahintulot sa kanya na mag-advance kaagad at umakyat sa kawalang kamatayan, hindi niya ito matatanggap. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng mga nauna. Sa pagkakaroon ng tunay na kakanyahan ng immortal, si Severin ay maaaring umakyat sa kawalang kamatayan sa loob lamang ng 100 taon. Gayunpaman, ito ay isang kakaibang kwento pagkatapos umakyat sa kawalang kamatayan. Hindi niya matatanggap ang katotohanan na maaaring siya ay ma-stuck sa isang tiyak na kaharian para sa kanyang buong buhay. Bukod dito, ang kalangitan na mula sa sinaunang panahon ay nasugatan at naglabas sa walang kamatayang kakanyahan ng labanan niya ang true extraterritoriality celestial demon, ang kanyang mga landas ay maaaring hindi sapat na malakas. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, huminga ng malalim si Severin at taimtim na sinabi, nilalayon kong makagawa ng aking sariling landas, Master. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2515. Kahit na ang landas ng mga nauna ay tila mabuti, makatipid ito ng mga dekada kapag masipag, na nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang mga kapantay at makamit ang walang hirap na tagumpay. Gayunpaman, ayaw ni Severin na sundin ang kanilang mga yapak. Kahit na wala ang tunay na kakanyahan ng immortal, ang kanyang perpekto na magulong konstitusyon at ang mga condensed na mga buto ng kaguluhan ay sapat na upang maitulak siya patungo sa walang kamatayang kaharian. Ang pagsipsip at pagpino ng tunay na kakanyahan ng walang kamatayan ay maaaring paikliin ang kanyang oras ng paglilinang, na siya ay nasa walang kamatayang kaharian sa loob lamang ng 100 taon o higit pa. Ngunit ano ang gastos? Hindi sa banggitin kung ang landas na ito ay angkop kay Severin, kahit na ginawa ito, maaaring siya ay maipit sa isang buhay pagkatapos maging isang walang kamatayan. Iyon ay isang presyo na hindi matatanggap ni Severin. Tumingin si Adrian kay Severin na may walang ekspresyong mukha. Matapos matitigan si Severin, biglang sumabog si Adrian. Haha, alam kong hindi ako mali. Hindi ka pa napalitan ng walang kamatayang kapalaran na ito. Ang ngiti ni Adrian ay tunay. Siya ay lubos na nasiyahan sa pagsubok na ito. Ang tunay na kakanyahan ng immortal sa Starry Sky Battle Space ay talagang isang walang kamatayang kapalaran, na nakatutokso na hindi mabilang na mga matatanda at Supreme Paragon sa loob ng Blue Realm. Gayunpaman, hindi talaga kailangan ni Adrian. Kung hindi man, nanakaw na niya ito nang makuha ng matandang Wako ang tunay na kakanyahan ng immortal mula sa Starry Sky Battle Space daan-daang taon na ang nakalilipas. Matapos tumawa, nilinis ni Adrian ang kanyang lalamunan at sinabing, dahil nais mong mag-ukit ng iyong sariling landas, mayroon ka bang mga pahiwatig ngayon? Ang mukha ni Severin ay mapait nang marinig niya ito. Ang larawang inukit ang kanyang sariling landas ay napakahirap.
Karaniwan, pagkatapos ng isang Paragon ay isinaaktibo ang tulay sa pagitan ng langit at lupa, na sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa, ay susubukan na maunawaan ang totoong kahulugan ng martial arts. Gayunpaman, si Severin ay walang clue kahit na sumulong sa antas ng 7 Paragon. Umiling-iling siya at sinabing, wala pa. Marahil ay nakita na ni Adrian ito, ngumiti siya ng mahina at sinabi, sa kasong iyon, hayaan mo akong bigyan ka ng lektura ngayon at makita kung ilan ang mauunawaan mo. Ngumiti si Adrian, at ang kanyang malalim na tinig ay sumasalamin pagkatapos. Ang kataas-taasang teorya ng langit at lupa, ay nasa loob ng pilosopiya. Ito ay ang pagpapakita ng mga batas at patakaran. Tayo ay naglilinang. Ang kanyang sinasabi ay walang kamangha-manghang mga phenomena, ni nakasisilaw na mga eksena ng mga makalangit na bulaklak o gintong lotus na sumabog mula sa lupa. Ngunit kay Severin, tunog ito tulad ng sinaunang tinig ng dakilang pilosopiya na umuusbong mula sa malayong nakaraan. Samantala, ang maliit na pagbagsak ng tunay na kakanyahan ng immortal sa loob ng kanyang sentro ng enerhiya ay biglang sumabog sa isang maliwanag na lilang gintong ilaw, na nagpapaliwanag sa sentro ng enerhiya. Sa itaas nito, maraming mga starry shadows at light ray na nagmula sa kalangitan, na dumadaloy sa mga paa at buto ni Severin. Sa pamamagitan ng pag-akyat ng kapangyarihan, ang kaluluwa ni Severin ay lumayo ng malayo, at maraming mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod ang lumitaw sa loob ng pagbagsak ng tunay na kakanyahan ng immortal. Ang surging aura ng teorya ng langit at lupa ay sumasakop sa buong sentro ng enerhiya, na parang ang buong universo ay walang mga lihim sa harap niya, na nalubog si Severin sa kaliwanagan kaagad. Kasabay nito, ang aura ni Severin ng antas ng 7 Paragon ay lumakas at mas malakas na panlabas. Sa isang iglap, siya ay tumalon sa kalangitan at bumangon ng diretsyo sa mga ulap. Ang walang ulap na langit ay napuno ng isang pagsabog ng mga rosas na ulap. Hindi mabilang na mga lilang ambon na nagmula sa kalangitan, na lumibot sa katawan ni Severin. Sa sandaling ito, binigyan ng aura ni Severin ang mga tao ng pakiramdam na harapin ang kalangitan at lupa, na nagdadala ng isang marilag na momentum na gumawa ng kaluluwa ng isang tao at tumindig ang buhok sa kanilang anit. Si Dayan at ang iba pa ay malapit sa lahat ay medyo nakabuka ang kanilang mga bibig nang makita nila ito. Lalo na, sinabi ni Celine at tinanong si Adrian, ano ang nangyayari sa aking ama? Pinigilan ni Adrian ang kanyang paghihimok na tumawa at dahan daw ang sinabi. Haha, huwag kang mag-alala, Celine. Ang iyong ama ay kasalukuyang sumasailalim sa paliwanag. Matapos sabihin ito, hindi mapigilan ni Adrian ang kanyang sarili ngunit huminga ng husto. Hindi niya inaasahan na agad na makakakuha si Severin ng paliwanag sa pamamagitan lamang ng pag-uusap ng kaunti sa pilosopiya. Ang ganitong talento ay nagparamdam sa kanya na naiinggit at nagseselos. Para sa mga ordinaryong cultivator, kahit na para sa mga Royal Paragon, ang pagkamit ng paliwanag ay napakahirap. Kung hindi man, hindi maraming mga cultivator na natigil sa antas ng siyam na Paragon, hindi maka-advance sa Royal Paragon. Nadama ni Adrian na sa sandaling natapos ang Enlightenment, hindi ito magtatagal bago si Severin ay maging isang Royal Paragon. Ang kaunlaran ng sagradong lupain ng Grundy 1 ay maabot, at ang aking pag-akyat sa kawalang kamatayan ay maaabot din. Nakaramdam si Adrian ng kasiyahan sa kanyang puso. Sa paglipas ng oras, mabilis na nakapaloob ang aura ni Severin sa buong patio at kahit na kumalat patungo sa mga nakapalibot na bundok. Ang sinumang nasa kapaligiran na ito ay makaramdam ng kanilang isipan ay mas malinaw at ang kanilang mga saloobin ay mas maliksi. Lalo na si Dayan at ang iba pa, nadama nilang lahat na ang mga hadlang sa kanilang nakamit ay tila lumuwag. Natuwa sila, at umupo sila upang magnilay kaagad. Naunawaan ni Adrian kung ano ang nangyayari sa lugar. Itinaas niya ang kanyang kamay at malumanay na hinawakan patungo sa langit. Sa isang iglap, ang mga ulap sa kalangitan ay gamulong at sa loob ng libu-libong milya, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay kinontrol ni Adrian at dinala. Matapos ang ilang sandali, ang buong patio ay nakapaloob sa mayamang enerhiya na espiritual. Ang espiritual na enerhiya na ito ay naging ambon, kaya siksik na ito na halos maging mga patak, na tinatakpan ng ilang mga kababaihan na nagsimula ng magsakop.
Sa sandaling ito, halos kalahati ng espiritual na enerhiya ng buong Cave Heaven ay nagtipon sa looban. Sa ganitong siksik na espiritual na kapaligiran, nadama ni Diana na ang bottleneck ay ganap na lumuwag ng mas mababa sa isang sandali, at ang antas ng 8 Supreme Saint ay naabot. Pagkatapos, ang 4 na kababaihan ay sumulong sa isa't isa. Maging si Celine, na lumabas lamang sa pag-iisa, ay napabuti ng malaki sa ilalim ng mayamang espiritual na enerhiya na ito at ang impluensya ng filosofiya na nagmula kay Severin. Kasabay nito, habang si Severin ay naliwanagan, ang kanyang isip ay tila nasa isang malawak na universo, na may walang katapusang mga bituin na nagwawasak ng starlight, at mabilis na sumulong sa kanyang pagkamit. Mula sa simula ng kanyang nakamit, upang makapasok sa sekta ng Sky Blue Sect, hanggang sa pagpunta sa Blue Realm, ang lahat ay dumaan sa isip ni Severin tulad ng isang pelikula. Naaalala ang mga laban sa Starry Sky Battle Space, naalala ang kalooban ng magulong Sword Shadow, sa wakas na pagtanto ni Severin kung ano ang kanyang landas. Si Severin, na napaliwanagan, ay nakakita ng hindi mabilang na hindi pangkaraniwang mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod na kumalas sa kanyang isip, na nag-iiwan lamang ng isang maliit na punto ng ilaw. Ang ilaw na ito ay nahulog sa portal at dumating sa kanyang sentro ng enerhiya, at lumaki kaagad sa isang puno. Pagkatapos, ang kanyang sentro ng enerhiya ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Hindi na ito isang puwang para sa pag-iimbak ng espiritual na enerhiya at mana. Ang land, sky, at lakes ay nagsimulang lumitaw. Ang kay Severin Energy Center ay unti-unting nabago sa isang tunay na miniature na mundo. Sa sandaling ito, nadama ni Severin ang mga patakaran ng langit at lupa na mas malinaw kaysa dati. Sa ilalim ng kanyang tingin, ang Golden Sea-like Energy Center ay nanginginig ng marahas. Ang illusory galaxy na binago ng Sky High Point ay sumabog na may walang hanggan na starlight at bumangon sa langit. Hindi mabilang na mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod na nawala mula sa portal, na umuusbong sa loob ng sentro ng enerhiya ng mabilis. Ang mga marahas na pagbabago sa kanyang sentro ng enerhiya ay gumawa ng kaluluwa ni Severin, at ang kanyang mga mata ay napuno ng tuwa. Ito ang panloob na landas ng langit at lupa na inilarawan sa aklat ng The Book of True Void Enlightenment. Ilang sandali lang, pinag-iisipan pa ni Severin kung aling landas ang dapat gawin sa hinaharap. Siya ay nagmamay-ari ng tunay na kakanyahan ng immortal, at ang kanyang swordsmanship ay napaliwanagan. Gayun din, medyo may talento siya sa alchemy. Kung kinuha niya ang lahat ng mga banal na pamamaraan na nakamit niya, marami siyang iba't ibang mga landas upang ituloy. Halimbawa, ang swordsmanship, alchemy, ang pilosopiya ng apoy mula sa Lotus Wildfire, kidlat at pilosopiya ng kalawakan. Sa sandaling siya ay nalilito pa rin tungkol sa kung ano ang pipiliin. Ang tunay na kakanyahan ng immortal ay sumabog sa matataas na banal na kadena ng pagkakasunod-sunod, at pagkatapos ay nahulog si Severin sa entablado ng enlightenment. Sa yugto ng enlightenment, tila nasaksihan ni Severin ang primordial state ng universo nang unang lumitaw ang Chaotic. Pagkatapos, isang maliwanag na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Batay sa kanyang kaliwanagan, binago niya ang uri ng pilosopiya sa tunay na kakanyahan ng walang kamatayan sa isang binhi ng mundo, na nagugat sa kanyang sentro ng enerhiya. Sa mas mababa sa isang dosenang paghinga, ang mga binhi ng mundo ay lumaki sa isang matataas na puno, na mabilis na pinalawak ang kanyang sentro ng enerhiya. Sa sandaling ito, ang kanyang sentro ng enerhiya ay tila naging isang tunay na mundo. Ang kalangitan ay mas mataas, na may maraming 9 heavens gale at black hole na lumilitaw. Lumitaw ang lupa, at hindi mabilang na mga elemento ang lumitaw. Ang malinaw na enerhiya ay tumaas, na bumubuo ng asul na kalangitan, puting ulap, mga bituin, at buwan, habang ang turbido na enerhiya ay bumaba, na nagiging mga bundok, ilog, kagubatan, at karagatan. Ang gintong mana na orihinal na napuno ang kanyang sentro ng enerhiya ay nagbago sa kapangyarihan ng langit at lupa, na pinagsama sa bagong ipinanganak na mundo. Tumibok ang puso ni Severin at ang kanyang mukha ay sumalampak sa tuwa. Magsisinungaling siya kung hindi siya nasasabik tungkol dito. Ang kanyang sentro ng enerhiya ay nagbago sa isang mundo na ganap na nagbukas ng landas sa Royal Paragon para sa kay Severin.
Sa pagtingin sa umuusbong na puwang ng kanyang sentro ng enerhiya, nadama ni Severin ang kasiyahan sa kanyang puso. Haha, kaya ito ang aking landas. Karaniwan, upang ang isang Paragon cultivator ay sumulong sa isang Royal Paragon, dapat nilang pinuhin ang totoong kahulugan ng paliwanag at yukit ang kanilang sariling landas. Kung isinasaalang-alang ang pag-akyat sa immortalidad sa hinaharap, isang tao ay hindi maaaring gayahin ang iba at sundin ang parehong landas. Iyon ang dahilan na naging matatag si Severin sa pagtanggi na pinuhin ang tunay na kakanyahan ng walang kamatayan nang tanungin siya ni Adrian. Nais niyang iwasan ang nakakahiyang sitwasyon ng pagkakaroon ng walang hinaharap pagkatapos ng isang mabilis na pag-akyat sa kawalang kamatayan. Sa makatuwid, determinado siyang magsimula sa landas ng paliwanag, na nagbabalak na mag-ukit ng kanyang sariling landas. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tunay na kakanyahan ng immortal sa huli ay makakatulong sa kanya sa kritikal na sandali ng paliwanag. Ang uri ng pilosopiya ay nasira, na pinagsama sa paliwanag ni Severin upang maging isang binhi ng mundo at nagbago ang sentro ng enerhiya sa isang mundo. Sa wakas na pagtanto ni Severin na ang kanyang landas ay nasa loob ng aklat ng The Book of True Void Enlightenment. Bumalik sa mga araw, nang makuha ni Severin ang aklat ng pagsasanay, ang Wildfire Royal Paragon mula sa lugar sa gumuho na Royal Paragon sa Arctic Heights, hindi niya ito binibigyang pansin. Kahit na nalaman na niya na ang pamamaraan na ito ay naiiba sa kung paano ang iba pang mga cultivator ay sumulong upang maging Royal Paragon, si Severin ay nadama lamang na medyo namangha sa pambihirang talento at kamangha-manghang pananaw ng Wildfire Royal Paragon. Nagawa niyang lumikha ng tulad ng isang napakatalino na landas sa pagtatapos ng kanyang buhay. Ngunit sa wakas na pagtanto ito ni Severin ngayon sa gitna ng paliwanag. Ang landas na walang tigil niyang hinahangad ay matagal nang nasa harap niya. Ang kanyang sentro ng enerhiya ay mabilis na umusbong sa isang langit na yungib, na ang kalangitan ay unti-unting umuusbong at lumalawak ng milya. Nagpakita ang mga bundok at ilog. Ang mga lawa na nabuo mula sa kahalumigmigan, na sumasakop sa lupa, ay lumilikha ng mga lawa at umaagos na ilog. Sa paglipas ng oras, ang buong mundo ay nagsimulang mabuo. Ang mga bituin sa kalangitan ay lumiwanag, at hindi mabilang na mga sapa ng banal na kasulatan ng pilosopiya ay lumitaw mula sa kalawakan, na kalaunan ay nawawala sa mundo ng walang bakas. Tulad ng nadama ni Severin ang eksena, huminga siya ng malalim at binuksan ng marahan ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, ang pagbabagong anyo sa isang tunay na mundo ay malayo pa rin, naisip ni Severin sa kanyang sarili, at pakiramdam na medyo nagsisisi. Pagkatapos ay umiling-iling siya at naramdaman na siya ay masyadong hindi makatotohanan. Ang paghahanap ng kanyang sariling landas ay sapat na, upang isipin na nais niyang makamit ang lahat ng sabay-sabay. Ang sentro ng enerhiya sa kanyang katawan ay nagbago sa isang mundo at ang kanyang mana ay nagbalik sa kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi niya naramdaman na bumaba ang kanyang kapangyarihan sa labanan, ngunit naramdaman niya na maaari pa niyang labanan ang antas ng siyam na Paragon. Mas mahalaga, nakita ni Severin ang pag-asa na umakyat sa kawalang kamatayan. Ayon sa ideya ni Wildfire sa aklat ng True Void Enlightenment, pagkatapos ng ebolusyon ng sentro ng enerhiya sa isang langit na yungib at patuloy na itatayo ang panloob na mundo sa isang tunay na mundo, ang isang tao ay maaaring umasa sa kapangyarihan ng pinagmula ng mundo na umakyat sa kawalang kamatayan. Kahit na mas mahirap kaysa sa pag-unawa sa pinagmula ng martial art at pagkakaroon ng paliwanag ng katotohanan ng martial arts na umakyat sa immortalidad, talagang hindi mapigilan sa labanan. Bukod dito, ayon sa mga pagpapalagay ni Severin, kahit na matapos na maging walang kamatayan, ang panloob na mundong ito ay maaari pa ring lumago ng mabilis hanggang sa wakas na ito ay naging isang kahanga-hangang mundo, kahit na ipinanganak ang buhay. Ang dugo ni Severin ay lumakas sa tuwa habang iniisip niya ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga saloobin sa katahimikan. Isang mundo sa isang bulaklak, isang paliwanag sa isang dahon. Marahil ang aking panloob na mundo ay tunay na lalago sa isang mundo na maihahambing sa Blue Realm. Huminga ng malalim at pinipigilan ang kagalakan sa kanyang puso, sa wakas ay binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa form ng ambon ay napansin. Sa loob ng mayamang espiritual na enerhiya ng langit at lupa,
nakita ni Severin si Dayan at ang iba pang aura ay mabilis na tumataas. Ha! Hindi ko inaasahan na isulong din sila, bulalas ni Severin. Sa sandaling ito, si Dayan at ang iba pa ay sumulong sa antas ng 8 Supreme Saint. Dahil advanced na sila, wala pa silang oras upang pagsamahin ang kanilang nakamit. Ang kanilang aura ay lumakas at matindi, tulad ng isang maliwanag na buwan sa dilim. Si Adrian, na nagpoprotekta sa lahat, ay nakita si Severin na nagising mula sa kanyang paliwanag. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, "Natagpuan mo ba ang iyong landas?" Tumango si Severin kay Adrian. "Salamat sa iyong mga turo, Master. Nalaman ko kung paano mag-advance sa isang Royal Paragon." Natuwa si Adrian dito at tumawa ng buong puso. Napakaganda nito. Ang pagsulong mula sa Paragon hanggang Royal Paragon ay isang threshold. Ang pagsulong sa Supreme Paragon sa hinaharap ay isa pang malaking threshold. Dahil hindi mo nais na sundin ang landas ng anumang tunay na immortal, pagkatapos ay kailangan ko lamang ipasa ang aking sariling mga pananaw at karanasan sa iyo. Napuno ng pasasalamat si Severin nang marinig niya ito. Ang isang tunay na guro ay nagbibigay ng kaalaman, sumasagot sa mga katanungan, at tinatanggal ang mga pag-aalinlangan. Si Adrian ay isang kwalipikadong master na walang duda. Ang pagtuturo ay hindi inaasahang nagpapagana kay Severin upang maunawaan ang pamamaraan ng pagbubukas ng panloob na mundo, na naglalagay ng isang landas na naiiba sa iba pang mga cultivator. Pagkaraan ng ilang sandali, si Dayan at ang iba pa ay nakumpleto na ang kanilang pagsulong at unti-unting nagising. Mabilis na nagsalita si Severin. "Master, napaliwanagan ako ngayon, kakailanganin kong bumalik sa Enchanted Peak upang matuno ang mga ito," anya. Ngumiti si Adrian at tumango. "Sige, pinaplano ko lang na palayain ang aking sarili." Tumayo agad si Severin at yumuko kay Adrian, pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa patio kasama ang kanyang pamilya. Di nagtagal, lumubog sila sa kalangitan, na naging mga guhi ng ilaw ng bahaghari at diretsyo na tumungo sa Enchanted Peak. Nang makabalik sa Enchanted Peak, pinasok agad ni Severin ang silid ng pag-iisa upang maunawaan ang matagal na pilosopiya. Kalahating buwan pagkalipas, kasama ang napakatalino na ilaw na umaakyat sa kalangitan mula sa Enchanted Peak, isang nakasisindak na aura ay sumulong sa mga ulap. Sa susunod na sandali, ang aura ng isang kompletong antas ng 7 Paragon ay lumusot sa kalangitan, na pinukaw ang marahas na hangin. Sa silid ng pagsasanay, ang mga mata ni Severin ay nag-spark ng pagpapasya. Huminga siya ng malalim, hinigup ang halos kalahati ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa Enchanted Peak. Matapos ang ganap na pagsipsip at pagpino sa espiritual na enerhiya na ito, pinahit ni Severin ang kanyang kamao at sumulong. Sa isang iglap, ang kanyang kamao ay tulad ng hangin, tulad ng mabangis na ilaw, sinira ang portal sa harap niya ng marahas. Si Severin ay masaya dahil ang kanyang pisikal na lakas lamang ay maaaring makagawa ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Ang aking katawan ay maihahambing sa isang elite kalidad na espiritual na kayamanan. Kahit na humarap ako sa Royal Paragon, may kapangyarihan akong pigilan siya. Para kay Severin, ang pagsulong ay pangalawa. Ang nagpasaya sa kanya ay ang ganap na sentro ng enerhiya ay ganap na umusbong sa isang panloob na mundo. Sa sandaling ito, ang panloob na mundo sa kanyang katawan ay tila isang matingkad na miniature na mundo, na may mga bundok, ilog, lawa, karagatan, maliwanag na sikat ng araw, at isang malawak na kalangitan. Ang panloob na mundo ay binuksan lamang at maliit pa rin sa sukat. Tinansya ni Severin na halos kalahati lamang ito ng laki ng Heaven Cave na binuksan ni Adrian sa simula. Kahit na, si Severin ay masayang nagulat. Ang matagumpay na pagbubukas ng panloob na mundo ay napatunayan na ang landas na kanyang kinuha ay tama. Hanggat siya ay nagpatuloy, kapag ang panloob na mundo ay umunlad sa isang tunay na mundo sa hinaharap, iyon ang magiging araw na siya ay naging walang kamatayan. Tumayo si Severin at naglakad palabas ng silid ng pagsasanay. Dumating siya sa patio at pinakawalan ng kanyang banal na pandama. Natagpuan niya na si Dayan at ang iba pa ay lahat ay nag-iisa. Matapos ang isang maikling sulyap, binulong ni Severin sa kanyang sarili. Kalimutan mo ito, pumunta sa Swordsmanship Tablet Stone at pagbutihin ang aking swordsmanship,
at pagkatapos ay tumuon sa pagsulong sa kaharian ng Royal Paragon. Ngayon na ang kanyang nakamit ay umabot na sa kumpletong yugto ng antas ng 7 Paragon, ang pakikipaglaban sa mga bagong lusot na Royal Paragon ay hindi na isang malaking pakikitungo. Ang patuloy na pag-iingat sa kanyang sarili ay hindi gaanong kahulugan. Sa kasalukuyang antas ni Severin, ang bawat pagsulong ay nangangailangan ng parehong kapalaran at mga pagkakataon. Kung ang swerte ng isang tao ay masama, posible na ma-stuck sa isang kaharian sa loob ng mga dekada o kahit na siglo. Ang ganitong mga halimbawa ay hindi naririnig. Ang pagkakamit ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Nag-iwan ng mensahe si Severin sa pendant ng komunikasyon ng mga kababaihan at tumalon sa kalangitan. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, agad niyang tinawag ang isang portal sa loob ng langit na yungib. Matapos ang ilang mga paghinga, lumakad si Severin sa daanan at lumitaw sa sagradong lupain ng Gronde 1. Nararamdaman ang espiritual na enerhiya sa sagradong lupain, na mas mababa kaysa sa langit na yungib, nagbuntong hininga si Severin. Ang paglilinang ay sumasalungat sa mga patakaran, tulad ng isang bangka na sumasalungat sa kasalukuyan, kung hindi ka makapag-advance, papaatros ka. Sa kabutihang palad, matagumpay akong sumali sa isang sekta mula nang pumasok ako sa Blue Realm. Kung ako ay naging isang rogue fighters, natatakot ako na mas masahol pa ako, at hindi sigurado na sumulong sa Paragon. Kabanata 2520. Matapos magbuntong hininga sa loob, pinakawalan ni Severin ang kanyang banal na pandama at direktang lumipad patungo sa direksyon ng pangalawang bundok. Ang pangalawang bundok, na kilala rin bilang Sword Mountain, ay kahawig ng isang matalim na espada na itinulak sa lupa, na may mga ulap na nagbubunot at marumi na ilaw na sumasaklaw sa tuktok. Ang gilid ng espada ay hindi malawak, ilang milya lamang ngunit labis na matarik. Mayroon din itong masungit at matataas na mga bangin, pati na rin ang mad-ulash na daan mula sa mga pag-ulan. Lumaki ang mga malago na halaman sa pagitan ng mga bangin, na may mga puting cranes na umiikot at espiritual na mga apes na nag-iikot, ang kanilang galaw ay walang tigil. Ang puting dagat ng mga ulap na pinagsama sa gitna ng kalangitan, na lumilitaw ang gilid ng espada na parang nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Dumating si Severin sa isang instant, nagbago sa isang guhit ng ilaw ng bahaghari at nakarating sa plaza ng Sword Edge. Walang maraming mga alagad sa plaza at nagmamadali, at hindi nila napansin ang pagdating ni Severin. Kasunod ng patnubay, tumawid siya sa plaza at natagpuan ang tablet na Swordsmanship Stone. Ito ay isang malaking tablet na bato, 10 talampakan ang haba at 2 talampakan ang lapad, tulad ng isang mahabang cuboid, na naka-embed ng mahigpit sa lupa. Mula sa malayo, si Severin ay maaaring makaramdam ng isang malakas na sword wheel na nagmula sa tablet ng bato, na naramdaman niya na parang nakaharap siya sa langit at lupa, na parang nalubog siya sa isang dagat ng mga bangkay at dugo. Mayroong higit sa 100 mga alagad ng sagradong lupain na nagmumuni-muni sa ilalim ng tablet ng Swordsmanship Stone. Si Kenny, na nakabihis ng mga puting damit, ay kabilang din sa karamihan. Ang pagdating ni Severin ay agad na nakakaakit ng pansin ng mga alagad na ito. Ito ba ay si Severin? Nagtataka ako kung bakit dumating si Severin sa tablet ng Swordsmanship Stone. Maaari bang balak niyang maunawaan ang sword wheel na naiwan ng mga ninuno sa tablet na Swordsmanship Stone? Hindi ko narinig na si Severin ay may talento sa swordsmanship. Ang nakapalibot na mga alagad ay nagbigkas sa pagkalito. Ngunit syempre, ang karamihan ng mga alagad ay bumangon kaagad at binati si Severin. Pagkatapos ng lahat, si Severin ang kanilang Master Grand Uncle. Si Kenny, na nauunawaan ang enerhiya ng espada sa loob ng tablet ng bato, ay nagbukas ng kanyang mga mata nang marinig ang mga bulalas sa paligid niya. Si Kenny ay sumulyap ng mahina kay Severin, at ang kanyang mukha na puno ng inggit habang binabati ang kanyang mga kamay sa pagbati. Hindi niya inaasahan na ang taong pinaglaruan niya bago ay magiging kanyang senior. At maging ang kanyang Panginoon, si Willett, ay tatawagan siyang Uncle Master. Magandang makita ka, Master Grand Uncle. Matapos magsaludo si Kenny, masigasig niyang tinanong, ano ang gumagawa sa iyo dito? Ngumiti si Severin at sumagot,
dumating ako para sa tablet na ito ng swordsmanship na ito. Mayroon ka ring talento sa swordsmanship. Nagulat si Kenny. Narinig niya mula kay Francis na hindi lamang nakuha ni Severin ang walang kamatayang kapalaran, ngunit ang kanyang talento ay natatangi din. Siya ay kahit isang ikapitong grado na high alchemist. At ngayon siya ay naging alagad ni Adrian, kung ano ang isang iginagalang na pagkakakilanlan. Kung mayroon din siyang talento sa swordsmanship, anong uri ng prodigy siya? Ngumiti si Severin ng mahina. Wala na siyang sinabi. Dumating siya sa tablet na bato ng swordsmanship na tumawid sa kanyang mga binti, at direktang pinakawalan ang kanyang banal na kahulugan upang maunawaan ang tablet ng bato. Sa susunod na sandali, habang hinawakan ng kanyang banal na kahulugan ang tablet ng bato, biglang nadama ni Severin ang mga paligid na nagbago ng malaki, at ang kanyang kamalayan ay pumasok sa isang kakaibang puwang na puno ng nakasisindak na sinag ng espada.